Mabigat na paghinga ang pinakawalan ni Alistair Hilton matapos lagukin ang laman na alak ng basong hawak. The director of the event and the designers praised me because I gave justice to their creation during the event. Sabi nga nila, tatawagan pa nila ako sa susunod na event nila. Isn't it amazing, Alistair? Wika ng babaeng katabi niya na hindi niya iniintindi. Kanina pa bumubula ang bibig nito kadadaldal tungkol sa fashion event na inattenda nito sa Paris. Yeah. Tipid niya lang natugon kay Myrtle. Naiirita na siya sa kanina pang paghaplos nito sa kanya. Kundi nga lang sa mga magulang niya ay hindi talaga siya pupunta sa birthday party na yon ng asawa ng business partner nila. Napatingin si Alistair sa mga magulang niya na kausap ang mga magulang ni Myrtle. Ang ama nito ay business partner ng Hilton Group na kumpanya nilang pinamamahalaan niya ngayon. Leeches. Bulong niya habang pinagmamasdan ng mga to. Oh, by the way Alistair, may binili pala ako regalo sa Paris for you. Nagsalubong ang mga kilay niya nang muling balingan si Myrtle. Really? What is it? Tanong niya bagamat wala siyang interes. It's something that you will surely love. Gusto mo bang kunin natin? It's in my room. Anito, may landi at lagkit sa mga titig nito. Nah, I'll just wait for you here. Baka kung ano pang isipin ng mga tao kung makita nila akong galing sa kwarto mo. Oh, don't mind them. Wala naman tayong gagawing masama eh. Kukunin lang naman natin ang regalo ko for you. You're right, but still, ayoko ng controversy. So I'll just stay here and wait for you. Go on, kunin mo na lang. Aniya at ibinigay ang pinakamalamig na tingin niya rito. Mukhang nakaramdam rin naman to. Okay, fine. Just wait for me here na lang. I'll be quick. Tumayo rin ito at mabilis na umalis. Finally, what an earsore. Palatak niya bago tumayo at nilapitan ang mga magulang niya. Oh, Chairman Alistair, are you enjoying the party? I know, para to sa asawa ko, pero sana nag-e-enjoy rin kayo sa party na to. Nakangiting wika ni Juancho Fernandez na ama ni Myrtle. Gusto niya sanang sagutin ito ng hindi. Never siyang mag-e-enjoy kasama ang mga ito dahil alam niya ang baho na tinatago ng lalaking to. Isa sa pinakamalaking baho na tinatago nito ay ang illegitimate child nito. Ayon sa mga naririnig niya ay itinatago nito ang anak sa labas, kaya walang makalabas na balita tungkol dito. Bagamat hindi pa rin niya napapatunayan kung totoo nga yun o hindi, ay wala na siyang pakialam. Ayaw niyang ma-involve sila sa pamilyang ito. Kundi lang sa ama niya ay matagal na niyang pinutol ang ugnayan ng pamilya nila sa mga Fernandez. It's okay, though medyo nababagot na ako. Malamig niyang sagot. Natameme ang mga ito sandali bago muling humiti. Nakatingin lang naman ang mga magulang niya sa kanya. Chairman Alistair, si Myrtle pala. Hindi ba't kausap mo siya kanina? Ang ganda niyo nga pagmasdan kanina habang nag-uusap kayo ron. Singit ng asawa ni Juancho na unang tingin pa lang ay alam na niyang mata pobre. Isa pa yun sa bagay na ayaw niya sa mga ito. Lahat talaga ay gagawin ng mga ito, maibugaw lang si Myrtle sa kanya. I will never marry a Fernandez. Hinding-hindi ko hahayaan ang sarili ko na matali o kahit na ma-involve sa pamilyang to. Hindi sila makakapasok sa buhay ko o sa pamilya namin. Never. Gihit niya sa kanyang isipan. She's in her room, may kukunin daw. Sagot niya. Magsasalita pa sana ito na inunahan na niya. I need to use the bathroom. Excuse me. Oh, ganun ba? Pasasamahan na kita, Chairman. Mabilis na sabi ni Juancho. Tumawag kaagad ito ng maid at sinabihan itong samahan siya. Walang paalam niyang tinalikuran ang mga ito at sumunod sa maid. Hindi mo na ako kailangang samahan. Ituro mo na lang sa akin kung saan ang daan. Anya sa maid nang makapasok na sila sa mansyon ng mga Fernandez. Sa malawak na lawn kasi ang venue ng party. Ito pong hallway na ito, sir. Diretsuhin niyo lang po tapos kumaliwa kayo. Yung pinto sa dulo, yun na po ang banyo. Magalang naturo naman ito sa daan. Okay, thank you. Nang umalis na ang maid, ay nilakad na ni Alistair ang daang tinuro nito. Paliko na sana siya sa hallway nang may ingay na umagaw ng atensyon niya. Tunog yun na parang may nalaglag na bagay sa sahig na sinundan ng malutong na sampal. Stupid bitch! Tatanga ka talaga kahit kailan. Look what you've done! Sigaw na narinig niya at alam niyang si Myrtle yon. Sinundan ni Alistair ang pinagmumulan ng ingay at nakarating siya sa kabilang dako ng hallway. Nagtago lang siya sa gilid at tahimik na pinagmasdan ng mga ito. Si Myrtle ngayon kaharap ang isang babae na nakayuko at nakahawak sa kaliwang pisngi nito. Sa sahig ay may nagkalat na pagkain. Hinala niya yung nagkabungguan ng dalawa dahil sa mantsa sa gown na suot ni Myrtle.
Wala ka na talagang ginawang tama sa bahay na to, Kyla. Ano ba kasing ginagawa mo rito, ha? Hindi ba't kabilin-bilina ni Mom na wag kang lalabas sa quarters nyo? Sinusuway mo na si Mom ngayon, ha? Asik ni Myrtle sa babae. Hindi, Myrtle. Wala naman akong balak magpakita sa mga bisita. Kumuha lang naman ako ng makakain sa kusina kasi nagugutom na. Hindi na natapos nito ang sasabihin nang muli itong makatanggap ng sampal kay Myrtle. Napakuyom ang mga kamao ni Alistair. Gusto na niyang lumapit para tulungan ang kaawa-awang babae, pero nagpigil siya. Hanggat maaari kasi ay ayaw niyang masangkot sa drama ng pamilyang ito. Pero ewan ba niya? Parang nahihirapan siyang makita na inaalipusta ang babae. Nagdadalawang isip na tuloy siya kung makikialam na ba siya o hindi. Wala akong pakialam. Sinuway mo ang utos ni Mom. Yun ang malinaw. And look what you've done. Sa katangahan mo, nakaperwisyo ka pa. Alam mo ba kung gaano kamahal ang materials ng gown na to, ha? Kahit buong buhay ka pa magsilbi rito, hindi mo to mababayaran. Sigaw ni Myrtle. Pasensya na. Hindi ko naman talaga sinasadya. Hindi na to mauulit. Pangako. Huwag mo na sana itong iparating kay Madam Maribeth. Wala naman talaga akong balak na makagulo eh. Mahinang pakiusap ng babaeng tinawag ni Myrtle na Kyla. And who do you think you are para utusan ako ng dapat at hindi ko dapat gawin, ha? Uutusan mo pa akong maglihim kina Mom? Know your place, Kyla. Isa ka lang malaking pagkakamali ni Daddy. Nandito ka lang dahil ayaw ni Daddy na madumihan ng pangalan niya. Kaya huwag kang umastang prinsesa. Kung may prinsesa man dito, ako yun at wala nang iba. Naiintindihan mo? Nalaki ang mga mata ni Alistair nang marinig ang sinabi ni Myrtle. Napatitig siya nang masinsinan kay Kyla na nakayuko na lang. So it's true. May anak nga siya sa labas at tinatago niya rito. That bastard Wancho. Anya sa isip habang may awang nadarama kay Kyla. Linisin mo yung kinalat mo at wag kang kukuha ulit ng pagkain. Naiintindihan mo? Kung nagugutom ka, pwes yan ang kainin mo. Turo ni Myrtle sa mga pagkaing nasa sahig bago ito tumalikod at umalis. Parang dinurog naman ang puso ni Alistair nang lumuhod ang humihikbing si Kyla at nagsimulang pulutin ang mga pagkain sa sahig. Hindi mabilis makaramdam ng habag si Alistair sa sinuman, ngunit sa mga oras na yun ay awang-awa siya rito. Nakita niya kung paano ito itrato ni Myrtle at narinig niya ang mga hindi malunok na mga insulto at salitang sinabi nito sa babae. Should I help her? But she's Wancho's illegitimate daughter. Usal niya sa isipan. Sa huli ay napabuntong hininga na lamang siya at nagpa siya na lapitan ito. Akmang hahakbang na sana siya para lapitan ito nang tumunog ang cellphone sa bulsa niya. Naagaw nun ng atensyon ni Kyla na mabilis na nagpalingon sa kanya. Natigilan si Alistair nang magtama ang mga mata nila. Tila natameme siya nang masilayan ang maamong mukha nito, lalo na ang magandang pares ng mga mata nito na parang puno ng bituin sa langit. Ngunit sinisira naman iyon ng pagod, lungkot at tila nang hihingi ng saklolo. Bago pa siya makapagsalita o makagawa ng hakbang ay dali-dali na itong tumayo at tumakbo palayo. Hey, wait! I just wanted to talk to you. Tawag niya dito, ngunit nakalayo na ito. Mabigat na bumuga na lamang ng hininga si Alistair at iginala ang masamang tingin sa mansyon. This mansion is not a home. This is hell. Anya at muli siyang bumaling sa direksyon na tinakbo ni Kyla. Kyla, her eyes. Why do I feel like she's asking for my help? Sabi niya nang maalala ang mga mata nitong tila nang hihingi ng tulong. Hindi na kinaya pa ni Alistair ang manatili pa roon matapos ang nasaksihan niya. Kaya pagbalik sa venue ay nagpaalam na siya sa mga magulang at nagdahilan na lang na may emergency siya. Ilang araw matapos ang gabing yon ay hindi na naalis sa isipan niya si Kyla at ang mga mata nito. Kahit sa trabaho ay bigla na lamang itong bumabalik sa alaala niya, kaya isang desisyon ang napagpasyahan niya. Kinagabihan pag-uwi sa mansyon nila ay kinausap niya ang mga magulang para sa planong maiisip. So, what do you want to talk about, dear? Tungkol ba to sa company or about sa love life mo? Pabirong usisa ng mami niya nang sila'y makaupo sa engranding living area ng mansyon. No, Mom. It's not about the company. So, about sa love life mo nga? Tell us, dear. Who's this lucky girl? Finally, may maipapakilala ka na rin sa amin na dad mo after so many years. College pa kasi ang huling naging karelasyon niya na hindi rin naman tumagal dahil nalaman niyang yaman lang naman nila ang habol nito. After noon ay nag-focus na lang siya sa negosyo nila, pero palagi siyang pinupush ng mga magulang na maghanap na ng babaeng makakasama, lalo na 32 years old na siya. Pero wala pa kasi siyang nakikitang babae
na tingin niya ay nararapat para sa kanya. Well, hindi rin about sa love life ko to, Mom, Dad. Sagot niyang muli sa pahabol ng ina. Kung ganun ay ano, dear? Alam niyo naman ang rumor about Juancho Fernandez, a legitimate child, right? Yun pa lamang ang nababanggit niya ay nalukot na ang mukha ng dad niya. Son, how many times do I have to tell you that it's just a rumor? It's true, Dad. Napabuntong hininga ang daddy niya. Well, kung totoo nga yan labas na tayo ron. Bakit mo ba binubuksan ang usapang to? Akala ko ba ayaw mong nakikialam sa mga Fernandez? You're right, Dad. Wala naman talaga akong pakialam sa pamilyang yon. And I have no plans at all to get myself involved with them until I saw her. Her? Ang mommy naman niyang nagtanong. Juancho's illegitimate daughter, Carla Esteban. Sagot niya. I saw her that night at Juancho's wife's birthday party. Nakita ko siya at narinig ko kung paano siya tratuhin ng mga Fernandez. She's being kept and maltreated. Hindi nakapagsalita ang mga magulang niya sa narinig ng mga ito. Inabot pa ng ilang minuto bago nakabawi ang mga to. I don't know what's your point on telling this to us, son, but I know you have something in your mind now. Anang dad niya na matamang nakatitig sa kanya. Tingin pa lang nito ay mukhang alam na nito ang iniisip niya. Bagay na minana niya rito. Kaya naman walang palikoy-likoy ay sinabi na niya rito ang plano niya. I want to marry her, Dad. Tulad ng inaasahan na niya, ay mukhang na-anticipate na yun ng ama, pero ang mommy niya ay gulat na gulat. Wait, tama ba narinig ko? You want to marry Juancho's illegitimate daughter? But why? Naguguluhang tanong ng ina. Because I want to save her, Mom. Hindi niya deserve ang buhay na meron siya sa poder ng mga Fernandez. Okay, I get it. But why marry her, dear? Pwede mo naman siyang tulungan sa ibang paraan. Bakit kailangan pakasalan mo pa? Because that's the only ticket to get her out of the Fernandez lives. Kapag nasa kanya na ang pangalan ko, hindi na siya mahahawakan at maaapi pa ng mga Fernandez. I will get her out of that hell. Besides, kailangan ko na rin makasal para tumigil na mga aligasyon na kumakalat tungkol sa amin ni Myrtle at pati na ang pagrereto ng mga board members sa mga anak nila sa akin. I'm so sick and tired of all those shits. So this plan will also save my peace of mind. Natameme na lamang ang mga magulang niya. Nabibigla ang mga ito sa mga sinabi niya, pero alam niyang sa huli ay makukuha niya rin ang suporta ng mga ito na nangyari nga. Kaya kinabukasan din ay agad siyang sinamahan ng mga ito pabalik sa mga Fernandez para sa binabalak niya. Samantala, abala ang lahat sa mansya ng mga Fernandez sa paghahanda para sa darating na bisita. 5 araw pa lamang ang nakalipas matapos ang birthday party ng asawa ni Juancho. Ngunit grabing paghahanda na naman ang ginagawa nila. Siguraduhin niyong lahat na wala ni isang alikabok na matitira sa bawat sulok ng mansyon ko. Ayoko mapahiya sa mga darating na bisita mamaya, lalo pat mga Hilton yon. Entiendes? Malakas na sigaw ni Maribeth Fernandez, ang legal na asawa ni Juancho. Opo, madam. Chorus namang tugon ng lahat ng kasambahay, kabilang na si Kyla. Babalik na sana si Kyla sa pagpupunas ng mga mamahaling muebles nang tawagin siya ni Maribeth. Kyla! Lumakad ito palapit sa kanya. Ano po yun, Madam Maribeth? Nakayuko at magalang niyang tanong. Bagamat asawa ito ng ama niyang si Juancho, ay hindi niya ito pwedeng tawaging mama o kahit tita man lang. Sampal lang ang aabuti niya rito kung gagawin niya yon. Matapos mamaglinis dito ay bumalik ka na sa quarters niyo at wag na wag ka nang lalabas. Uulitin ko, wag na wag kang lalabas. Kahit namamatay ka pa sa gutom o uhaw, wala akong pakialam. Basta wag kang lalabas. Naiintindihan mo? Ayoko nang mauulit pa ang ginawa mo ng birthday party ko. Mariing sabi nito. Napayuko na lamang si Kyla. Opo, madam. Siguraduhin mo lang, dahil hindi lang sampal ang aabutin mo ulit sa akin kapag sumuway ka pa. Sige na, maglinis ka na. Nang talikuran siya nito ay saka siya nilapitan ng mga kaibigan niyang kasambahay rin. O ano na naman ang sinabi sa iyo ni Madam Maribeth, Kyla? Tanong ni Perla na isa sa mga kaibigan niyang kasambahay. Wala naman, Perla. Sinabihan lang niya akong bumalik na sa quarters mamaya pagkatapos ko rito at wag nang lalabas. Sagot niya na may pilit ng ngiti. Ulit? Ginagawa ka talagang preso ng mga yan eh. Parang mga hindi tao. Parang hindi ka anak ng papa mo. Anito na sinigundahan pa ng isang kaibigan niya na si Tessa. Ano pa nga bang magagawa nitong si Kyla? Anak lang naman siya sa labas. Kahit na nga pagbuhatan siya ng kamay ng mag-inang mangkukulam na yun wala pa rin pakialam si Sir Juancho.
Kaya lang naman siya nandito dahil ayaw nilang masira ang pangalan ng pamilya nila. At kahit pagawin nilang preso si Kyla rito, wag lang makalabas ang totoo, gagawin nila. Pasensya na Kyla pero hindi na kasi makatao ang ginagawa nila sa iyo Sabi nito sabay baling sa kanya. Mapait na napangiti na lang si Kyla at tumango. Ayos lang Tessa, totoo naman ang mga sinabi mo Hindi rin ako pwedeng umasa kay Sir Juancho kasi nga pagkakamali lang ako. Anya. Pero kahit na ganun, sana naman magpakatao naman sila. Wala ka namang kasalanan sa pagkakamali ng papa mo at ng nanay mo. Pero ikaw ang naghihirap sa kamay ni na Madam Maribeth. Wika ni Perla. Siya ang bunga ng pagkakamali ng ama niya at ng nanay niya na dating kasambahay ng mga Fernandez. Nang malaman ni Maribeth na nabuntis ang nanay ni Kyla, ay pinalayas nito ang nanay niya at mag-isa siyang binuhay nito. Ngunit nang 15 taon na siya ay namatay sa sakit ang nanay niya. Wala siyang ibang mapupuntahan noon, kaya nagbakasakali siya na matulungan ng ama niya at yun ang pagkakamali niya. Tinanggap kasi siya ng mga ito pero hindi bilang pamilya, kundi bilang katulong. At ang masaklap pa ay hindi siya pwedeng lumabas o umalis. Kondisyon yun ni Maribeth para maitago sa publiko ang pagkakamali ng ama niya, lalo pat kilala itong negosyante. Hayaan niyo na Tessa, Perla. Isang araw ay makakaalis din ako rito. Hindi ko alam kung kailan na papaano, pero di naman ako napapagod magdasal na makakaalis din ako rito. Tara na, magpatuloy na tayo sa pagtatrabaho. Sabi na lang niya para hindi na humaba pa ang usapan. Bago pa magtanghalian ay nakabalik na si Kyla sa quarters nila at hindi na lumabas pa. Nagbili na lamang ang mga kaibigan na dadalhan siya ng pagkain. Nang maiwang mag-isa ay napabuntong hininga na lang si Kyla at naalala ang mga darating na bisita. Ang mga Hilton pala ang bisita ngayon. Kasama kaya siya? Tanong niya sa kawalan. Muling bumalik sa isipan niya ang gabing nakita niya si Alistair Hilton. Sino bang hindi nakakakilala rito? Dahil bukod sa kilalang negosyante, kasosyo rin ito ng ama niya at patay na patay ang half-sister niyang si Myrtle rito. Lagi nga nitong ibinibida na soon ay magiging asawa raw nito si Alistair. Ano kaya ang rason kung bakit bumalik sila rito? Totoo kaya na may namamagitan na nga sa kanila ni Myrtle? Sa bagay naman sila. Pareho silang gwapo at maganda at mula pa sa mayamang pamilya. Anya, bagamat gumugulo sa kanya ang tagpong nakita siya ng binata. Pero kinakabahan ako. Kung nakita niya ako nung gabing yun, posible kayang may narinig siya. Alam kaya niyang anak ako ni Papa Juancho? Sana naman na hindi dahil siguradong magagalit sila sa akin at baka kung ano pang gawin nila sa akin. Umiling-iling na lamang si Kyla at inalis na muna ang mga tanong sa isipan. Kumain na lang siya ng tanghalian na hinatid ni Tessa. Matapos yun ay naligo na muna siya at balak niyang magpahinga. Kulang kasi ang tulog niya at medyo nahihilo rin siya sa pagod. Ngunit di pa man nakakapagpahinga ay muling bumukas ang pinto ng kwarto nila at pumasok si Perla. O Perla, bakit nandito ka? Nakaalis na ba mga Hilton? Hindi pa. Nandoon sila ngayon sa gazebo sa likod. Pero may importanteng bagay akong sasabihin sa iyo, Kyla. Nagsalubong ang mga kilay niya at na-curious bigla. Ano naman yun? Kasi kanina, matapos kumain ni na Sir Juancho kasama ang mga Hilton, pasimpleng nilapitan ako ni Chairman Alistair. Tinanong niya kung kilala ba kita at noong sinabi kong oo, sinabihan niya akong papuntahin ka ngayon din sa gazebo. Sagot nito na ikinagulat niya. Ha? Bakit naman ako hinahanap ni Chairman Alistair? At bakit niya ako pupuntahin sa gazebo? Hindi ko rin alam. Basta ang sabi niya, kailangan mo raw pumunta ron. May alam ka ba kung bakit, Kyla? At paanong kilala ka niya? Natameme siya sa mga tanong ni Perla at biglang may pumasok sa isipan niya. Lalo siyang kinabahan dahil mukhang alam nga ni Alistair kung sino siya. Kinakabahan man at kung ano-ano ang pumapasok sa isipan niya, ay wala ring nagawa si Kyla kundi pumunta roon. Nag-aalangan pa nga siya dahil kabilin-bilinan pa naman ni Maribeth na wag siyang lalabas. Sakto namang nakasalubong niya ang iba pang kasambahay na may dalang inumin. Nag-alok siya ng tulong dito at kasama siyang dinala yun sa gazebo. Nang makita siya ni Maribeth ay pinandilatan siya nito ng mga mata. Natigilan siya sandali pero nang balingan niya si Alistair na naroon din ay bigla siyang kinabahan. Pasimple itong sumenyas na lumapit siya kaya nakayokong nagpatuloy na lang siya. Thank you, Iha. Nakangiting wika ng isang ginang nang maglapag siya ng juice sa harapan nito. Kundi siya nagkakamali ay nanay yun ni Alistair. Pasimpleng umiti lang siya rito at tumango.
Akmang aalis na sana siya nang magsalita si Alistair. Excuse me, pwedeng wag ka muna umalis. I'll be needing your help later. Anito. Pasimpleng tumingin siya sa ama niya na nakatitig lang sa kanya. Ganoon din ang mag-ina nito na mukhang gusto na siyang balatan ng buhay sa mga tingin sa kanya. Ngunit walang nagawa ang mga ito nang muling magsalita si Alistair. Anyway, Mr. Fernandez, let's talk now about the proposal I'm talking about earlier. Sabi nito. Oh yeah, ano bang proposal yan, Chairman Alistair? Tanong ng ama na tila na-excite sa narinig. A marriage proposal. Sagot ng binata. Gulat ang ama niya at napasinghap naman ng eksaherada si Myrtle habang tuwang-tuwa ang ina nito. Maging siya'y nagulat din pero tahimik lang siya sa kinatatayuan niya sa bandang baba ng gazebo. I can't believe it. You're going to marry me, Alistair? Galak na bulalas ni Myrtle, ngunit umiling ang lalaki. No, not you, Myrtle. Sagot nito na ikinatakan ng mag-anak. Sandali, Chairman Alistair. Anong ibig mo sabihin na hindi ang anak ko? Si Myrtle lang naman ang kaisa-isang anak namin ni Juancho. Singit na ni Maribeth. Tila parang drum na tinatambol naman ang dibdib ni Kyla sa di niya malamang dahilan. Alam nating lahat na hindi yan totoo, Mrs. Fernandez. Hindi lang si Myrtle ang anak ng asawa mo. Am I right, Kyla? Nanlaki ng tuluyan ang mga mata ni Kyla nang banggitin nito ang pangalan niya. Nang tingnan niya ito ay nakatitig na ito sa kanya. Ganon din ang gulat na mukha ng pamilya ng ama niya. What's the meaning of this, Chairman Alistair? Bakit mo isinasali sa usapang to si Kyla? Tanong ng ama niya na seryosong nakatitig lang sa lalaki. Nanatili namang nakatitig sa kanya ng ilang minuto si Alistair bago nito binalingan ng ama niya. Let's not kid ourselves here, Mr. Fernandez. You know what I mean. Nandito ako para pakasalan ng anak mo. And it's not Myrtle, but Kyla, your illegitimate daughter. Sagot nito. Para nang sasabog ang puso ni Kyla sa mga oras na yon. That's ridiculous. Hindi siya anak ni Dad, Alistair. Ako lang ang nag-iisang anak ni Dad. I am his one and only legitimate daughter. So ako dapat ang pakasalan mo. Bulalas ni Myrtle na napatayo na sa pagkabigla. Binalingan naman ito ng lalaki. And why do you think na ikaw ang pakakasalan ko, Myrtle? I will never marry a woman who treats others like animal. Natameme naman si Myrtle sa sinabi nito. Wala na halos makapagsalita sa pagkabigla, maging si Kyla na natulala na lang. I know everything, Mr. Fernandez. I know who Kyla is and how your family treats her. But that's not important now dahil kukunin ko na siya at iaalis sa lugar na to. Wika ni Alistair. Why are you doing this, Alistair? Mariing tanong ni Juancho. Hindi mo na kailangan malaman ang dahilan ko, Mr. Fernandez. Actually, I'm also doing you a favor right now. Hindi ba tinatago mo siya rito para hindi masira ang pangalan mo? Don't worry, kapag pumayag ka sa gusto ko, ay hindi malalaman ng tao kung sino si Kyla. After all, hindi niyo naman siya tinuturing na kapamilya niyo. So wala na kayong problema sa bagay na yun. Sagot nito at naglapag ng isang folder sa harap ng ama niya. Para saan ang kontrata na ito? Sign that contract and you will receive 300 million pesos in exchange for your daughter's freedom. For my soon-to-be bride's freedom. Sagot nito at sandali siyang binalingan. Walang masabi si Kyla at natutulala na lang sa lalaki. Panaginip lang to, di ba? Nananaginip lang ako, di ba? Tanong ni Kyla sa sarili. Hindi kasi ma-absorb agad ng isip niya ang mabilis na mga pangyayari. By signing that contract, that means pinuputol niyo na ang relasyon niyo kay Kyla at wala na kayong habol sa kanya, effective today. In exchange, magpapatuloy ang partnership namin sa kumpanya nyo na parang walang nangyari and you'll get the money I offered. Pero kung tatanggi ka, which I think na hindi mo naman gagawin, then makakalaban mo ako. I'm going to pull out all of our shares to your company. And of course, kapag nag-pull out ako, susunod ang ibang mga major shareholders at investors ng kumpanya ninyo. So, what's your decision, Mr. Fernandez? Are you going to sign the contract? Or are you ready to become my enemy? Lahat ay napatingin kay Juancho na nananahimik lang na nakayoko sa hawak nitong kontrata. Maya-maya ay nag-angat ito ng muka at tumingin kay Kyla. Umaasa siyang may makita man lamang siyang pagsisisi o pagdadalawang isip sa ama niya. Umaasa siyang sa huling sandali ay magpapakita ito ng pagpapahalaga sa kanya. Ngunit nabigo siya. Para lang siyang sinaksak sa dibdib nang umiti ito kay Alistair. Of course, Chairman Alistair. Pipirmahan ko ang kontrata na to.
At kahit ngayon pa pwede mo nang iuwi si Kyla. But please, pakiusap ko lang na sana wag na itong lumabas sa publiko. Total, kasama sa kasunduan na puputulin ang ugnayan namin sa kanya. Then sana hindi na siya ma-involve sa akin o sa pamilya ko. Anito na parang patalim na binabaon sa dibdib ni Kyla. Of course, ayaw ko rin namang magkaroon ng ugnayan ng magiging asawa ko sa mga tulad niyo. Sagot ni Alistair. Nagbagsakan na lang ang mga luha ni Kyla nang pirmahan ng ama niya ang kasunduan. Halo-halo ang nararamdaman niya. Nasasaktan siya na para bang wala siyang halaga rito. Sa kabilang banda, masaya at nagpapasalamat din siya na sa wakas ay malaya na siya. Natauhan lang siya nang may maramdaman siyang kamay na humawak sa pisngi niya. Nang tingalain niya, ay si Alistair pala ito na inaalis ang luha sa mga pisngi niya. Stop crying. They're not deserving for your precious tears. Malambing na sabi nito. Bagamat walang reaksyon ang muka, ay ramdam niyang sincero ito. Let's go. Iaalis na kita rito. Dagdag pa nito at hinawakan ng kamay niya palayo roon. Sandali lang. Bakit niyo po ito ginagawa, Chairman Alistair? Tumigil ito sandali sa paglalakad at pinauna ang mga magulang nito palabas bago siya hinarap. Honestly, I don't know too. Hindi ko alam kung bakit, but after that night that I saw you, pakiramdam ko may kailangan akong gawin. Sagot nito na titig sa mga mata niya. When I saw your eyes that night, para kang nanghihingi ng tulong sa akin. That's why I'm here to get you out of here. You don't deserve this kind of life, Kyla. Hindi pa tayo lubos na magkakilala, pero alam kong hindi ako magsisisi sa ginawa ko ngayong araw. Napayuko na lamang si Kyla at tinakpan ng mga palad ang mukha niya. Hindi na niya napigilan ang sarili na umiyak, dala ng halo-halong emosyon. Naramdaman na lamang niya ang pagyakap sa kanya ni Alistair. Hush now, Kyla. You're free now. Bulong nito. Salamat. Maraming salamat po, Chairman Alistair. Paulit-ulit niyang wika. Dala ng pagod at pagkabigla sa mga nangyari ay nagdilim ang paningin niya. Ang huling naaalala na lang niya ay ang pagbuhat sa kanya ni Alistair bago siya nawala ng malay. Nang magising naman siya ay nasa isang hindi pamilyar na silid siya. Pabalikwas siyang bumangon at inikot ng tingin ang magarang silid kung nasaan siya. Nasaan ako? Anya habang lumilinga sa paligid. Natigilan din siya nang bumalik sa isipan niya ang mga nangyari bago mawala ng malay. Totoo ba yun? Talaga bang malaya na ako sa poder ni na Papa? Natutulala niyang tanong. Halos 12 years din siyang nagtiis sa pamilya ng Papa Wancho niya. Nabuhay na umaasa na lang na isang araw ay makakaalis din siya roon nang hindi na siya hahabulin pa ng mga ito. Hindi siya makapaniwala na dumating din ang araw na yon. At sa tulong pa ng taong hindi niya lubos na inaasahan. Oh, mabuti gising ka na. Ang tinig na umagaw sa atensyon niya. Nang tignan niya ang pintuan ay nakatayo na roon ng lalaking nagpalaya sa kanya. Si Alistair. Chairman. Pumasok ito at sumandal sa pader sa tabi ng pintuan. Nakasandong itim lang ito at pajama. How are you feeling? Nawalan ka ng malay kanina nung paalis na tayo. May masakit ba sa'yo? Do you want me to call a doctor? Umiling siya at umiwas ng tingin dito. Hindi po. Ayos lang po ako. Baka dala lang ng pagod at pagkabigla. Sagot niya. Okay, if you say so. Nagugutom ka na ba? Halos 9 hours ka ring natulog. It's almost 10 in the evening already. Nag-angat na siya ng tingin dito. 9 hours? Ganun na po ako kahabang natulog? Tumango ito na nakatitig pa rin sa kanya. Yeah. Gusto ko nga nasa hospital ka nadalhin kanina, but mom said na baka nga fatigue lang. I'm sure nakulang ka rin sa tulog sa lugar na yon, kaya hinayaan ka na muna naming magpahinga. By the way, nandyan na mga gamit na naiwan mo sa poder ng mga Fernandez. Pinakuha ko na kanina. Wika nito at tumuro sa gilid ng silid. Nang tingnan niya ay may isang bag na naroon. Yan na ba talaga lahat ng gamit mo? Dagdag pa nito. Nahihiyang tumango siya. Opo. Wala naman ako masyadong gamit na naipundar dahil halos hindi naman nila ako sinasahuran. Kung bigyan man nila ako, sapat lang makabili ng personal na gamit at pangangailangan. Sagot niya. Those devils. Paano mo natiis ang ganung klaseng buhay for almost 12 years? Sandali siyang napatitig dito at mapait na napangiti. Wala po akong magawa 15 pa lang ako nang namatay ang nanay ko at wala akong ibang mapupuntahan ng mga panahon na yon.
Kaya nagbaka sakali ako na matulungan ng ama ko. Tinanggap nga nila ako pero hindi nila ako pinaalis. Mula noon, hindi na ako nakalabas sa mansyon. At kung makalabas man ay may kasama lagi para hindi makatakas. Yeah, I heard it too. You live there like a prisoner. Natahimik na lamang si Kyla at muling napayuko. Yun naman kasi talaga ang totoo. Nabuhay siya roon na parang preso. But what's important now is you're free. At hindi ka nahahabulin pa ng mga Fernandez. You're safe here, Kyla. Wika nito. Napangiti siya at tumango. Maraming salamat po ulit talaga sa pagtulong niyo sa akin. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob sa inyo, Chairman Alistair. Sagot niya. Masinsinang tinitigan siya nito at medyo nagsalubong pa ang mga kilay. Maya-maya'y malalim na napabuntong hininga bago umalis sa pagkakasandal sa pader. You don't have to. Besides, may makukuha rin naman ako in return sa pagtulong ko sa'yo. Let's go, kailangan mong kumain. Anito bago na unang lumabas ng silid. Naiwang nagtataka sandali si Kyla sa sinabi nito. Anong makukuha niya kapalit ng pagtulong sa akin? Papalitan ko ba ang 300 million na binayad nito kay Papa? Tanong niya sa hangin. Nang kumalam ang sikmura niya ay napagpasyahan na rin niyang tumayo. Nagpalit muna siya ng damit bago sumunod kay Alistair. Halos maligaw pa siya sa laki ng mansyon bago siya nakababa at nahanap kung nasaan ang kusina. Doon ay inabutan niya si Alistair na naghahain na ng pagkain sa mesa. What took you so long? Akala ko hindi ka nabababa. Wika nito na salubong na naman ng mga kilay. Pasensya na po. Nagpalit pa kasi ako ng damit at medyo natagalan po akong hanapin ang kusina ninyo sa laki ng mansyon nyo. Ako na po riyan. Anya at akmang lalapitan ito para tulungan ito nang bigla siya nitong tingnan. Will you please stop using poor Oppo when you're talking to me? And please don't ever call me Chairman Alistair again. Just call me by my name. Alistair. Seryosong sabi nito. Pero po, Kyla, kailangan mong masanay. Narinig mo naman siguro ang sinabi ko sa mga Fernandez nung kinuha kita, right? Natameme siya at naalala ang mga sinabi nito sa ama niya. Unti-unting nag-init ang mukha ni Kyla habang pinagmamasdan si Alistair na naghahain ng pagkain. Hindi mo naman na kailangan pang gawin yun, sabi niya. Bagamat naiilang na wag gumalang dito, ay sinunod pa rin niya ang sinabi nito. Ang alin? Ang pakasalan ka? Tugon naman ito na parang wala lang bago siya hinarap. I'm a man of my words, Kyla. Hindi ko nababawiin pa kung anong sinabi ko. Isa pa, ako ang gumawa ng kasunduang pinirmahan ni Juancho. At wala akong balak na sirain ang mismong kasunduan na ako ang gumawa. Pero hindi ba parang sobra-sobra na ako magpapakasal pa tayo? Malaki ang utang na loob ko sa'yo sa pagtulong mo sa akin. At handa akong pagtrabahuhan ng kabutihang ginawa mo para sa akin. Kung gusto mo, pwedeng dito na lang ako magtrabaho bilang kasambahay para mabayaran ko rin ang 300 million na ibinigay mo kay Papa. Enough, Kyla. Mariing sabi nito na ikinatahimik niya. Hindi kita inalis sa poder ng mga Fernandez at dinala rito para pagtrabahuhin lang ulit. You're here because I want to give you a chance to have a better life. And that 300 million is nothing. I just wanted to make sure na tatantanan ka na nila after I save you from them. Tahimik na napaluhan na lang si Kyla sa kinatatayuan niya. Wala naman siyang narinig mula kay Alistair, na tila hinahayaan lang siya. Makalipas ang ilang minuto ay huminga siya ng malalim at pinunasan ang mga luha sa mukha niya. Salamat. Hindi ko talaga alam kung paano ko pasasalamatan, Alistair. Don't mind it. Halika na, maupo ka na rito at kumain. Alam kong gutom ka. Sandaling napatitig na lang si Kyla sa lalaki bago siya humakbang at naupo sa upuang hinila nito. Medyo uminit ang dibdib niya dahil ngayon lang niya naranasang pagsilbihan ng isang lalaki at ang isang Alistair Hilton pa. Tahimik lang na kumain si Kyla habang nasa tabi naman niya si Alistair na umiinom ng wine. Tahimik lang din ito kaya medyo naiilang siya. Pwede ba akong magtanong? Anya para basagin ang katahimikan. You're already asking. Go ahead. Hindi na niya pinansin ang unang sinabi nito at binato na lang ang gusto niyang itanong. Pwede ko bang malaman kung ano yung sinasabi mo kanina na makukuha mo rin pabalik kung magpakasal tayo? Pasensya na ha. Hindi ko lang kasi talaga maisip ko bakit kailangan mo pa akong pakasalan sa kabila ng alam mo kung ano pinanggalingan ko. Tanong niya at halos hindi makatingin dito. Before I answer your question, itong tanong ko munang sagutin mo, Kyla. Anito at ibinaba ang hawak na wine glass.
Am I ugly? Mabaho ba ako? Mabilis na napalingon dito si Kyla na nakatitig na rin pala sa kanya. Napalunok siya at mabilis na umiling. Hindi. Bakit man naman naitanong yan? Are you afraid of me? Masama ba ako sa tingin mo? Hindi rin. Hindi ako natatakot sa'yo. At mas lalong hindi ka naman masamang tao para sa akin. Siguro nga'y hindi pa tayo lubos na magkakilala. Pero alam kong hindi ka masamang tao. At yun ang sigurado ako. Sagot niya. Then, hindi pa ba enough na dahilan yun para pakasalan mo ako, Kyla? Pasensya na talaga. Nabibigla lang talaga ako sa bilis ng mga pangyayari. Narinig niya ang paghinga muli nito ng malalim bago ito nagsalita. I get it, and I understand. I know masyado itong mabilis, but tulad nga ng sabi ko, bukod sa magbe-benefit to sa'yo, para hindi ka na magalaw ng mga Fernandez, ay may makukuha rin ako rito in return. Kaya kailangan ko na rin may kasal. Sabi nito dahilan para lingunin niya ito. Ano naman yun? Tiningnan siya nito. May peace of mind. Peace of mind? Yeah. Natotorete na kasi ako sa paulit-ulit na paggawa ng issue ng mga Fernandez tungkol sa amin ni Myrtle. Ganon din sa pagpupush sa akin ng mga business partners namin na magpakasal na at sa pagrereto nila sa akin sa kanilang mga anak. That's why I think this marriage will also be my escape from all those shits. Kapag naikasal na tayo ay gagawa ako ng formal statement para ron at nang tigilan na nila ako. Mahabang paliwanag nito. Napanganga na lang si Kyla sa narinig. Siguro para sa kanya ay mababaw lang ang dahilan nito. Pero hindi naman niya alam kung gaano yun kalalim para sa lalaki, kaya wala siyang sinabi. Nang lingunin siya ni Alistair ay nag-init muli ang mukha ni Kyla kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya. So valid naman dahilan ko para pakasalan mo ako, Kyla? Or do you still need more reason from me para pumayag ka na? Hindi ka naman na siguro lugi sa akin. Mabilis naman siyang umiling. Hindi naman sa ganun. Ani at huminga ng malalim. Sige, pumapayag na ako magpakasal sa'yo. Alistair nga. Mabilis na putol nito. Oo. Pumapayag na ako, Alistair. Napabaling na lang siya sa plato niya na halos kalahati na ang nabawas. Good. Since pumayag ka na, 2 days from now ay magpapakasal na tayo. Ha? 2 days? Agad-agad? Why? Pumayag ka naman na, and the sooner the better, right? Wika nito. Wala na rin siyang nagawa kundi tumango. Sige, kung yun ang gusto mo ay pumapayag na rin ako. Good. Sige na, ubusin mo na ang pagkain mo na makapagpahinga ka na ulit. Sabi nito. Hindi alam ni Kyla kung tama ba ang pasya niya, pero kung yun lamang ang tanging paraan para maibalik niya ang pagtulong ni Alistair sa kanya ay papayag na siya. Makalipas nga ang 2 araw ay naganap din ang kasal nila ni Alistair. Sa West nang sila ikinasal na tanging ang mga magulang lang ni Alistair at isang malapit na kaibigan nito ang saksi. At tulad ng napagkasunduan nila, matapos ang kasal ay inanunsyo nga ni Alistair na kasal na ito na agad namang naging usap-usapan. Hindi naman siya nito inobliga na magpakita dahil ang importante lang naman daw ay malaman ng publiko lalo na ng mga kanegosyo nito na kasal na ito. Wala namang naging problema matapos ang kasal. Bagamat naninibago pa rin si Kyla sa araw-araw na nagigising siya sa mansyon ng mga Hilton. 1 linggo na siyang naroon pero parang panaginip pa rin sa kanyang lahat. Ano kaya ang gagawin ko ngayong araw? Nakakabagot naman kasi. Hindi ako sanay na walang ginagawa. Sabi ni Kyla paglabas sa kwarto niya. Oo, kwarto niya dahil kahit naman nakasal na sila ni Alistair ay magkabukod pa rin ang kwarto nila. Ano kaya kung mag-ayos na lang ako sa garden ni Madam Ophelia? Hindi naman siguro siya magagalit kung magdamo ako roon. Siguro magpapaalam na lang ako kay Nanang Training. Anya at dali-daling bumaba. Maganda naman ang pakikitungo sa kanya ng mga magulang ni Alistair simula nang dalhin siya nito sa mansyon. Yun nga lang, matapos ang kasal ay nagpaalam din ng mga ito na pupunta ng Amerika para sa isang property raw na kailangang asikasuhin ng mga ito. Kaya madalas ay si Kyla na lamang ang naiiwan sa mansyon. Palabas na sana sa garden si Kyla nang makasalubong niya ang isa sa kasambahay na kaedad niya lang halos. Oh, Ma'am Kyla, saan po kayo pupunta? Ngumiti siya rito at huminto. Di na, di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong tatawaging ma'am? Kyla na lang. Naku, pasensya ka na talaga, Ma'am Kyla, pero kabilin-bilinan kasi ni Nanang Trening na tatawagin ka raw namin lagi na ma'am, kasi asawa ka ni Sir Alistair. Sagot nito pagtukoy sa mayordoman ng mansyon.
Pero kasi, hindi naman kasi ako sanay. At isa pa, alam nyo rin naman hindi ba, na dati rin akong kasambahay tulad nyo? At saka yung kasal naman namin ni Alistair ay, hindi na natapos ni Kyla ang sasabihin nang biglang sumingit ang mayordoma ng mansyon na nasa likuran na pala niya. Ma'am Kyla, kahit ano pa ang dahilan o kahit na ano pa ang dating buhay mo, asawa ka na ngayon ng amo namin, kaya amo ka na rin namin. Isa pa si Sir Alistair ang nagsabi na ituring kang amo namin at pagsilbihan dito sa mansyon. Wika ng matandang mayordoma. Tahimik na lamang na tumango si Kyla at hindi na sumagot pa. Alam naman ng mga nasa mansyon ng totoo at kung sino siya para hindi na magtaka ang mga ito. Saan ka nga pala pupunta? Tanong ng matanda. Lalabas ng po sana nanang training. Wala po kasi ako magawa at hindi po talaga ako sanay. Kaya naisipan ko po na magpunta sa garden sana para mag-ayos doon. Pwede po ba? Kahit dun lang, nanang. Sagot niya at tanong na rin para sigurado. Tinitigan naman siya nito sandali ng masinsinan bago nagbitaw ng malalim na paghinga. Kabilin-bilinan ni Sir Alistair na huwag kang pakikilusin dito sa mansyon. Pero naiintindihan kita. Sige, hayaan na kitang asikasuhin ng garden. Pero kapag mainit na pumasok ka na sa loob, Ma'am Kyla. Sagot nito na ikinutuwa niya. Apo, salamat po, nanang. Tumango naman ang matanda at bumaling kay Dina. Sinabihan nito ito na samahan siya. Mabuti naman pumayag din si nanang training, kundi ay baka mabulok na talaga ako rito nang walang ginagawa. Hindi na talaga ako sanay eh. Ani nang makarating sila ni Dina sa garden. Nagsisimula na siyang magtabas ng damo at katulong niya ang dalaga. Mukha lang namang masungit si nanang training dahil matandang dalaga, pero mabait yun. Bata pa lang si Sir Alistair ay nandito na siya, kaya pinagkakatiwalaan talaga siya ng mga Hilton, kaya mahigpit minsan. Nang mabanggit nito si Alistair ay sandali siyang natahimik. Kahit kasi isang linggo na silang magkakilala nito at naikasal pa, ay marami pa rin siyang hindi nalalaman dito. Isa pa, madalas din itong wala, kaya wala rin siyang pagkakataon na makausap ito. Huling usap nga yata nila ng mahaba ay noong inuwi siya nito at sinamahan pang kumain. Matapos noon ay naging abala na ito at naiintindihan naman niyang bilang CEO ito ng malaking kumpanya. Dina, maaari ba ako magtanong sa'yo? Anya at tinitigan ng babae. Oo naman, Ma'am Kyla. Ano po ba yun? Tumigil saglit si Kyla. Nahihiya kasi siya sa itatanong. Pero bilang nandoon na rin naman, ay naglakas loob na lang siya. Si Alistair ba ay wala talagang nobya? Wala ba siyang dinadala na babae rito noon? Tanong niya. Mabilis naman itong napabaling sa kanya. Wala naman. Pero madaming babae ang naliling sa kanya. Siguro dahil sa impluwensya at yaman niya. Pero wala naman siyang dinadala rito at wala rin ako naririnig na may girlfriend siya. Kasi kung meron man ay malalaman din namin dito. At saka palagi rin kasi siyang sinasabihan na ni na Madam Ophelia na magnobya na o kaya ay mag-asawa. Sila pang nagpupush kay Sir Alistair. Paliwanag nito. Ganoon ba? Bakit naman daw wala pa siyang nobya? Gwapo naman siya at mayaman. Nasa kanya na nga lahat eh. Pero bakit wala siyang nobya? Ay, yan ang hindi ko alam, Ma'am Kyla. Pribadong buhay na kasi yan ni Sir Alistair kaya hindi namin alam ang dahilan niya. Siguro busy lang talaga siya sa negosyo nila kasi kaisa-isang anak nga lang siya. Sagot nito sabay baling sa kanya. Kung gusto mo talaga malaman, bakit hindi mo sa kanya mismo itanong, Ma'am Kyla? Total naman mag-asawa na kayo, hindi ba? Siguro naman isasagutin niya kung magtatanong ka. Mabilis na umiling si Kyla at napangiti na lang ng tipid. Nako, hindi ko alam kung kaya ko bang itanong sa kanya yan. Nakakahiya. Bakit naman po kayo mahihiya asawa mo naman siya? Napatingin si Kyla sa singsing na suot. Yun ang bagay na nagpapatunay sa kanya na hindi nga panaginip na kasal sila nito. Alam niyo naman na yung kasal namin ay para lang sa benepisyo naming dalawa, di ba? Walang anuman na namamagitan sa amin o sa kasal na yun. Kaya hindi ko masasabi na sapat na dahilan yun para manghimasok na ako sa personal niyang buhay. Isa pa, ayokong abusuhin ng kabaitan niya. Malaking utang na loob ko sa kanya sa ginawa niya sa akin. Kaya kung ano man ang kaya kong ibigay para makatulong sa kanya, gagawin ko. Sagot niya. Kaya ka rin pala pumayag sa kasal kasi makakatulong yun kay Sir Alistair. Wika nito na tinanguan niya. Nagpatuloy sila ulit sa pag-aayos ng mga halaman nang may itanong ito na hindi niya inaasahan.
Ma'am Kyla, ako naman ang may itatanong sana kung ayos lang. Tiningnan naman niya ito at nginitian. Ayos lang naman pero sasagutin ko lang ang tanong mo kapag kailan na lang ang tawag mo sa akin. Anya at nagmasid sa paligid. Kapag tayong dalawa lang ay okay lang na kailan na lang itawag mo sa akin. Hindi naman nagkakalayo yung edad natin eh. Napakamot na lang ng ulo si Dina at nangingiti na tumango. O sige na nga Kyla. Napangiti siya lalo dahil doon. Ayan, mas maganda. Ano bang itatanong mo, Dina? Tumikhim naman ang babae bago lumapit sa kanya. Anong pakiramdam na maging asawa ni Sir Alistair? Tanong nito na ikinatahimik niya. Sandali siyang natameme bago ito sinagot. Hindi ko alam, Dina. Tulad ng sabi ko, wala naman kasing namamagitan sa amin. Kaya hindi ko alam kung ano bang mararamdaman ko. Siguro ay labis na pagpapasalamat sa kabaitan niya. Yun ang nararamdaman ko. Pero bilang asawa, hindi ko talaga alam. Hindi ka man lang ba kinikilig kapag nakikita siya o kausap siya? Hindi man lang ba bumibilis ang tibok ng puso mo kapag nandyan siya? Ang gwapo-gwapo kaya ni Sir. Sa totoo nga lang, crush ko siya eh. Uy, pero hanggang dun lang yun ha. Hinahangaan ko lang naman. Napangiti siya sa huling sinabi nito. Sang-ayon din naman siya dito. Gwapo naman kasi talaga si Alistair at mabait pa, kahit mukhang seryoso at nakakatakot. Pero kung tatanungin ang nararamdaman niya, hindi kasi siya sigurado. Sa totoo lang, Dina, oo, bumibilis ang tibok ng puso ko kapag kaharap at kausap siya. Pero hindi ko masabing dahil sa kilig. Siguro dahil sa naiilang ako at nahihiya sa presensya niya at sa kabaitan niya. At saka, hindi naman kami madalas na mag-usap at magkita na ngayon, di ba? Palagi siyang wala dahil abala sa trabaho. Ganon? Pero alam mo, ang swerte mo, kasi sa dami ng babaeng humahabol sa kanya, ikaw ang pinakasalan niya. Oo nga dahil sa may benefit ang kasal sa inyong dalawa. Pero yung katotohanan na kasal kayo, hindi na yun mababago. Siguro sa ngayon ay yan pa lang ang dahilan kung bakit kayo nagpakasal. Pero malay mo soon, maging totoong mag-asawa na kayo. Hindi naman natin alam kung paano maglaro ang tadhana, di ba? Sabi nito na hindi na niya nagawang sagutin. Natameme na lang siya at paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang mga sinabi ni Dina. Kung ano-ano tuloy ang pumapasok sa isipan niya. Hindi tuloy siya dalawin ng antok kinagabihan dahil sa nagbabatuhang mga tanong sa isip at puso niya. Bumangon na lang siya at napagpasyahan na lumabas para sana kumuha ng tubig. Ngunit sakto ang pagbukas niya ng pinto ay nagkagulitan sila ni Alistair na mukhang kauuwi pa lang. Natigilan silang pareho at nagkatitigan. Kyla, why are you still awake? It's already 11 in the evening. Nito, napakurap-kurap si Kyla. Bumangon lang ako para sana kumuha ng tubig. Kararating mo lang ba? Tanong niya, bagamat obvious naman na ang sagot. Yeah, ngayon ko lang kasi natapos ang trabaho ang inaasikaso ko nito pang mga nakaraang araw. Ganun ba? Kumain ka na ba? Yeah, tapos na. Natahimik si Kyla. Medyo na-awkward kasi talaga siyang makaharap ulit ito dahil nga ilang araw silang hindi nakita. Napatitig lang siya rito nang marinig niya ang pag-ubo nito. Sunod-sunod yon at nakita pa niya ang pagmasahe nito sa batok. Ayos ka lang ba, Alistair? Tanong niya. Nang tumingin ito sa kanya ay doon niya lang napansin ang pananamlay ng mga mata nito. I'm fine. I just need some rest. Sagot nito. Good night, Kyla. Matulog ka na rin. Hindi na nakapagsalita si Kyla at napatitig na lang kay Alistair papasok sa kwarto nito. Nang gabing yon, batid ni Kyla na masama ang pakiramdam ni Alistair. At hindi nga siya nagkamali dahil kinabukasan nang magising siya ay may ibinalita agad sa kanya si Dina. Nilalagnat na si Alistair? Untag niya sa kasambahay. Oo raw, sabi ni Nanang Training. Heto nga't pinagluto ako ng sopas para kay Sir Alistair. Sagot nito. Sakto namang bumaba ang matandang mayordoma na mukhang galing sa itaas. Nanang Training, kamusta po si Alistair? Tanong niya. Ayun, nakahiga pa sa kanyang kama at nilalagnat. Napakapasaway kasing bata. Nung nakaraan ko pa sinasabihan na magpahinga ng maayos at wag puro trabaho ang inaatupag. Gabing-gabi na akong umuwi, tapos sobrang aga naman kong umalis. Walang sapat na pahinga. Naiiling na sagot nito. Nakaramdam naman ng pag-aalala at awa si Kyla. Pwede po bang puntahan ko siya? Dadalhan po siya ng pagkain mamaya, hindi ba? Ako na lang po magdadala at magpapakain sa kanya. Anya.
Abay, kung gusto mo, sige lang. Tutalay ko naman ng asawa niya at bilang asawa ay responsibilidad mo rin na alagaan ng asawa mo, lalo na kung may sakit. Nakagat ni Kyla ang ibabang labi. May kung ano kasing pumitik sa dibdib niya nang ipaalala ng matanda na asawa siya nito. Matapos nga mailuto ang sopas ay umakyat na siya bitbit yun. Pagpasok sa kwarto ng lalaki ay inabutan niyang nakahiga ito sa kama. Malalim pa siyang napabuntong hininga nang salubungin siya ng pamilyar na amoy ng lalaki. Yun kasi ang unang beses na makakapasok siya sa silid nito. Alistair, may dala akong sopas para sa'yo. Ani't lumapit sa higaan nito. Umungol ang lalaki at dahan-dahang dumilat. Sandali silang nagkatitigan nito bago ito muling pumikit. Kyla, what are you doing here? Tanong nito sa nanghihina at garalgal na boses. Dinalhan kita ng pagkain. Ako nang nagpresenta kay Nana ng training na dalhan ka at alagaan. You don't have to do this, Kyla. Hayaan mo na si Nana ng training. Anito, pero umiling siya at nginitian to. Ayos lang. Ako nga nagpresenta kasi gusto ko ring makabawi sa lahat ng nagawa mo para sa akin. Sabi niya at naupo niya sa gilid ng kama nito. Nakatitig lang naman sa kanya ang lalaki. Kulang pa itong alagaan ka sa laki ng itinulong mo sa akin, kaya sana'y hayaan mo kong gawin to. Huminga ng malalim si Alistair at sandaling pumikit bago tumango. Napangiti si Kyla. Halika na at ako na magpapakain sa'yo. Kaya mo bang bumangon? Tutulungan na kita. Ani't inalalayan to. Dahan-dahan niya itong isinandal sa headboard ng kama. Kainin mo tong sopas na niluto nila para sa'yo. Nagdala na rin ako ng gamot para matapos mong kumain ay inumin mo to para mabilis kang gumaling. Hindi naman na nagsalita pa si Alistair at tumango na lang. Bilang nanghihina ito ay siya nang nagpresenta na sabuan to. Ngunit hanggang 10 subo lamang ang kinaya nito at hindi na rin niya pinilit pa. Pinainom niya ito ng gamot at inalalayang humiga. Magpahinga ka at magpagaling, Alistair. Kung hindi bababa ang lagnat mo o kung mas tumaas pa ay dadalhin ka na namin sa ospital para makasigurado. Anya matapos itong kumutan. Matamang nakatitig lang naman to sa kanya. Medyo naiilang siya pero nasasanay na rin siya sa mga gantong titig nito. Thank you, Kyla. Mahinang wika nito. Nginitian naman niya to. Hindi mo kailangan magpasalamat. Responsibilidad ko rin na alagaan ka bilang asawa mo. Anya, ngunit huli na niyang na-realize ang nasabi. Unti-unting nag-init ang pisngi niya at lalong nahiya nang makita ang pagngiti ng lalaki. Kinabog ng malakas ang dibdib niya dahil yun ata ang unang beses na nakita niyang umiti ng ganoon si Alistair. So hindi nga ako nagkamali ng babaeng pinakasalan. You're a good and caring wife, Kyla. Anito. Hindi makapagsalita si Kyla dala ng hiya hanggang sa narinig na lang niya ang mahinang paghilik nito. Nang makita niyang nakapikit at mukhang natutulog na ito, ay saka lamang siya nakahinga. Bit-bit ang mga pinagkainan nito ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Napasandal pa siya sa pinto nito habang kinakalma ang pusong nagwawala sa mga oras na yon. Bakit ko ba kasi nasabi yun? Nakakahiya. Mamaya kung ano pa ang isipin niya. Oo, kasal nga kami pero alam ko namang hindi yun dahil sa mahal namin ang isa't isa o kung ano man. Ay, nakakahiya talaga. Bulong niya sa sarili. Buong maghapon ay siyang nagbantay at nag-alaga kay Alistair. Siyang nagpapakain dito at nagpapainom ng gamot. Minuminuto rin kung i-check niya ang temperatura nito. Ipinangako niyang aalagaan niya ito hanggang sa gumaling to. Halos 2 araw na nakaratay lang sa higaan niya si Alistair dahil sa lagnat. Hindi siya mabilis dapuan ng lagnat noon pa man. Pero marahil dahil talaga sa kakulangan ng pahinga ay hindi rin kinaya ng katawan niya. Ganun pa man, nagpapasalamat naman siya sa pag-aalaga ni Kyla sa kanya. Hindi talaga siya nito pinabayaan at sa mga panahong hinang-hina pa siya, ay ito ang nag-aasikaso sa kanya. Nagising siya isang umaga at nakitang natutulog pa si Kyla. Nakahiga ito sa couch na naroon sa silid niya. Dahan-dahan siyang bumangon para lapitan ito. Medyo maayos naman na ang pakiramdam niya. Paglapit niya kay Kyla ay napatitig siya sa maamong mukha nito. Para itong anghel na natutulog at hindi maiwasan ni Alistair na malunod sa pagtitig dito. Ang ilayo ka sa pamilya ng ama mo, ang pinakatamang desisyon na nagawa ko. You don't deserve to have a life like that. I promise, I will protect you this time, Kyla. Mahina niyang wika at hinaplos ang mukha nito.
Dahan-dahan niyang ikinumod sa katawan nito ang dala niyang blanket. Lumayo siya ng bahagya nang unti-unti na itong magising. Nang dumilat ito ay nagkatitigan sila. Good morning, Kyla. Nakangiti niyang bati rito. Tila natauhan naman ito at mabilis na bumangon. Alistair? Sandali, bakit ka nakatayo? Ayos na ba pakiramdam mo? Aligaga at mabilis na tanong nito. Lalo siyang napangiti nang hawakan siya ni Kyla sa braso at mabilis na dinampi ang palad nito sa leeg at noo niya. I'm okay, Kyla. I feel better now. Wika niya. Tila nakahinga naman ito ng maluwag. Nako, mabuti naman kung ganun. Salamat sa Diyos at magaling ka na, Alistair. Yeah, and thanks to you too, Kyla. Thank you for taking good care of me. Sinsero niyang sabi habang nakatitig sa mga mata nito. Pansin niya ang unti-unting pamumula ng pisngi ng misis at ewan ba niya? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya at para bang nagugustuhan niyang nakikita na ganoon ng babae. Wala naman yun, Alistair. Maliit na bagay lang yun kumpara sa mga nagawa mo para sa akin. Sabi nito at umiwas ng tingin. Malalim siyang napabuntong hininga at hinawakan ang mukha nito. Naramdaman niyang napaigdad ito sa gulat at dahan-dahan niyang itinaas ang mukha nito para matitigan siya. Hindi maliit na bagay lang ang ginawa mo sa akin, Kyla. For me, malaking bagay yun na dapat kong ipagpasalamat sa'yo. And please, wag mo nang babanggitin pa ulit ang mga nagawa ko o ang ginawa ko para sa'yo. Huwag ka nang magpasalamat oras-oras o araw-araw para sa mga yun. What I want from you is to move on from the past and live the life you want now. Can you do that? Malamyos at tila nanunuyo ang tinig niyang wika. Hindi bumitiw sa pagkakatitig sa kanya si Kyla at pansin niya ang pamumula ng mga mata nito. Nang akala niya iiyak na ito, ay bigla itong huminga ng malalim at ngumiti. Oo, kaya ko, Alistair. Sabi nito nang may matamis ng ngiti. Maging siya ay napangiti rin at pakiramdam niya ay mas lalo pang bumuti ang pakiramdam niya sa ngiti nito. Very good. Nagpaalam si Kylie sandali para kumuha ng almusal nila at pagbalik naman nito ay sabay silang kumain sa balustre ng kwarto niya. Kinuha niya ang pagkakataong yun para mas makilala at makausap to. How are you, Kyla? Tanong niya bigla. Ha? Bakit naman ako ang tinatanong mo niyan? Hindi ba't ikaw ang may sakit? Tugon naman ito. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil doon. What I mean is, kumusta ka rito? After kasi ng kasal natin naging busy na ako sa trabaho. To the point na wala na akong oras para makausap ka. Kung hindi nga ako nagkasakit baka hindi pa rin tayo nag-uusap ng ganito ngayon. Sa totoo lang naninibago pa rin ako hanggang ngayon, Alistair. Pakiramdam ko ay panaginip pa rin ng lahat, na malaya na ako. Pero unti-unti, habang lumilipas sa mga araw, natatanggap na rin ng utak ko na ito na ngayon ang buhay ko. Pero kung tatanungin mo mga ginagawa ko rito sa mga nagdaang araw, katunayan wala naman halos. Sa totoo lang nakakabagot nga, dahil nung una hindi ako pinapayagan ni Nanang Training na gumalaw rito. Mabuti na nga lang at pinayagan niya rin ako na may gawin. At yun na yung pag-aalaga sa garden ng mami mo. Mahabang sagot nito. Napatango-tango naman si Alistair. Alam naman niya ang bagay na yon dahil nagre-report naman ng mayordoma sa kanya tuwing umaga. Kahit naman di sila madalas magkita o magpang-abot ay kinakamusta pa rin niya ito. Bukod doon, wala na akong ginagawa. Noon nga wala talaga akong ginagawa ay madalas nakausap ko na lang si Tessa at Perla sa cellphone na binigay mo. Kahit paano, nanilibang naman ako ron. Namimiss ko na nga sila kasi sila lang talaga mga kaibigan na meron ako. Dagdag pa nito. Sandaling binaba ni Alistair ang hawak na tasa at tiningnan to. If you want, pwede ko naman silang kunin dun at dito na lang sila para makasama mo na sila. Anya na ikinagulat nito. Naku, wag na. Sobra-sobra na kung pati yan gagawin mo. Isa pa'y may mga utang din sila kay na Papa, kaya di sila agad makakaalis dun. Nangako naman silang mabayaran lang nila ang utang nila, aalis na sila dun. Hihintayin ko na lang siguro ang araw na yon. Sabi nito at bahagyang umiti bago ipinagpatuloy ang pagkain. Malalim na napabuntong hininga na lang si Alistair. You still consider him as your father? Anya, muli itong tumingin sa kanya. Ano? Si Juancho, tinatawag mo pa rin siyang papa sa kabila ng impyernong buhay na pinagdaanan mo sa mansyon niya. Natameme si Kyla sa naitanong niya. Medyo nakaramdam siya ng konsensya dahil doon. Siya pa ang nagsabi na kalimutan na nito ang nakaraan.
pero siya pa yata ang nagbalik nun sa babae. Nang akmang magsasalita na siya para ibahin na lamang ang usapan, ay saka naman ito sumagot. Kahit naman pagbali-balik rin pa ang mundo, tatay ko pa rin siya, Alistair. Sabi nito at malalim ding napahinga. Sabi ni nanay noon bago siya bawian ng buhay, ay wag na wag ako magtatanim ng sama ng loob kay Papa sa kabila ng hindi nito pagtulong sa amin. Dahil una pa lang, mali nang may nangyari sa kanila. At saka ni minsan ay hindi naman ako pinagsalitaan ni Papa ng masama at hindi niya ako sinaktan. Kaya hindi ako dapat na magalit sa kanya. Siguro ay natatakot lamang siya sa asawa at anak niya. Kaya natatakot din siyang itrato ako ng tama. But he turned into a blind eye and did nothing for 12 years you were under his roof while his wife and daughter mistreated you. Inis kay Wancho niyang sabi. Pero unti-unti ding nawala ang inis niya nang mapansin ang lungkot sa mukha ng misis niya. Never mind it, Kyla. Huwag na natin pag-usapan pa ang bagay na yan. Ayokong masira ang agahan natin. Sabi na lang niya at umisip ng paraan para ibahin ang usapan. By the way, nalaman ko na high school lang ang natapos mo bago mawala ang nanay mo. Gusto mo bang bumalik sa pag-aaral? Tanong niya. Tila nakuha naman nun ang atensyon ni Kyla. Mag-aaral? Ako? Pwede ako mag-aral? Of course. It's still not too late for you. 28 ka pa lang naman. Ano ba gusto mong course if ever? Natahimik muli ito at napayuko. Hinayaan lang niyang mag-isip ito bago ito ngumiti. Nung bata pa ako, gusto ko talagang maging guro. Hili ko na kasi noon pang magturo. Doon sa dating tinitirhan namin ni nanay ay may mga bata akong tinuturuan na magbasa at magsulat kapag wala akong pasok. Natutuwa ako kapag nakikita kong may natututuhan ng mga batang tinuturuan ko. Sagot din ito. Napangiti naman si Alistair sa narinig. Hindi nga siya nagkamali na busilak at puro talaga ang puso ni Kyla. Dahilan kaya mas lalo niyang ginugusto na mas makilala pa ito at mapalapit dito. Hindi pa huli para riyan, Kyla. Kung gusto mo, itutulungan kita. Ako na magpapaaral sa'yo para matupad mo ang pangarap mo. Nanlalaki naman ang mga mata nito na napatitig sa kanya. Tila hindi makapaniwala at natutuwa sa narinig. Talaga? Papaaralin mo ako, Alistair? Oo naman. Kung yun ang gusto mo, isusuportahan kita sa abot ng makakaya ko. Ito na ang buhay na meron ka ngayon, Kyla. Hindi kita ikukulong tulad ng ginawa ng mga Fernandez sa'yo. You can do whatever you want to do. And I will always be here to help and support you. Sabi niya. Nagulat na lang siya nang bigla itong tumayo at mabilis siyang niyakap. Thank you. Maraming salamat sa lahat, Alistair. Sobrang salamat. Umiiyak na nitong sabi habang nakabaon ng mukha sa leeg niya. Unti-unti ay gumalaw din ang mga kamay niya para yakapin to. Hush, Kyla. I know you're happy, but please don't cry. Mas gusto kong makita kang nakangiti kaysa umiiyak. Malamyos niyang bulong dito. Pero hindi naman ako umiiyak dahil malungkot ako. Luha ng kagalakan to. Humihigbi na sagot nito na nakayaka pa din sa kanya. Lalo lamang siyang napangiti dahil doon. Well, if you're really happy, then palalagpasin ko na lang to. And Kyla, pwede mo na akong bitiwan. Baka mabaho na ako. Mabilis namang bumitaw sa pagkakayakap sa kanya si Kyla at nagpunas ng mukhang basa ng luha. Hindi ka naman mabaho, Alistair. Kahit na 2 araw ka nang walang ligo ay mabango ka pa rin. Namumula nitong sabi. Hindi na niya napigilan ng matawa. God, well, thanks to you. Kaya hindi ako bumaho dahil nililinisan mo ang katawan ko. But don't worry, I feel better now. Pwede na akong maligo siguro mamaya. Sabi na lang niya at tinitigan to. Nang mga sandaling yon, alam na ni Alistair sa sarili na hindi imposibleng mahulog siya sa misis niya. At kung mangyari man yon, ay hindi siya kokontra. Ilang araw pa ang lumipas, tuluyan nang gumaling si Alistair at nakabalik na rin sa trabaho. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na katulad ng dati na halos hindi na sila magkita ni Kyla. Sa umaga ay sabay na silang nag-aalmusal bago pumasok sa trabaho. At sa gabi naman ay nagkakasabay pa rin sila sa dinner. Dahil doon ay mas lalo pa silang naging malapit sa isa't isa. At ngayon ay mas komportable na itong makipag-usap sa kanya. By the way, Kyla, nakausap ko na yung kakilala ko about sa pag-aayos ng mga kailangan mo para sa pagpasok sa susunod na buwan. Almost ready na mga papers mo at nakahanap na rin ako ng school na pwede mong pasukan.
Sabi niya habang sila'y nag-aagahan. Talaga? Naku, mabuti naman kung ganun. Maraming salamat talaga, Alistair. Sagot nito at kita niyang masaya ito sa balita. Pero anong apelido ba nakalagay sa mga requirements ko? Baka malaman ng mga tao na ako na pangasawa mo at makasira sa reputasyon mo. Sandaling ibinaba ni Alistair ang kubyertos at tumigil sa pagkain. If you're thinking about that, don't worry. Dahil napaasikaso ko na rin yan. Of course, you will be using my surname from now on, since we're married. Pero yung school na papasukan mo naman ay nangako na gagawing confidential ang background mo. Sagot niya rito at nginitian to. As long as you're not ready, poprotektahan kita sa anumang paraan, Kyla. Napayuko naman ito, ngunit napansin ni Alistair na namumula na naman ang mukha nito. Parang may humaplos na naman sa puso niya na makita itong ganun. Reward na niya sa sarili yon sa tuwing nakikitang masaya si Kyla o namumula ng dahil sa kanya. Matapos ang agahan ay nagpaalam na rin siya kay Kyla. Nagbilin pa ito sa kanya na umuwi ng maaga, na tinanguan naman niya. Ramdam na ramdam talaga niya sa mga pagkakataong yon na may asawa na siya na naghihintay sa pag-uwi niya. Pagdating sa kumpanya nila ay trabaho agad ang inatupag ni Alistair. Kahit na ilang oras na ang lumipas at marami pa siyang gagawin, ay para bang ganadong-ganado pa rin siya sa pagtatrabaho. Naabala lang siya nang biglang bumukas ang pinto ng opisina niya at pumasok ang kaibigan niyang si Russell. Yo bro, kumusta? Bungad nito. Hey Russ, what are you doing here? Akala ko ba next month pa uwi mo galing Europe? Tanong niya at sinara sandali ang laptop. Isang abogado si Russell at high school pa lang best friend na niya ito. Katunayan, si Russell ang tumulong sa kanya sa lahat ng mga legal na document ni Kyla at ito rin ang isa sa saksi noong ikinasal sila nito. Well, maaga ko natapos ang pinagagawa sa akin ni Dad, kaya umuwi na ako. Actually, kararating ko lang kaninang madaling araw. Dumiretso ito sa couch na naroon sa opisina niya at nagsali ng alak sa basong naroon. Tumayo na siya para samahan ito. I heard na nagkasakit ka raw at ilang araw na hindi nakapasok. Tinatablan pa pala ng sakit ang balat mo, bro. Ngisi nito sabay abot ng baso ng alak sa kanya. Tinanggap niya yon at naupo sa single couch kaharap ni Russell. Yeah, unfortunately. Na-overwork lang siguro ako sa dami ng mga trabahong inasikaso rito. Alam mo naman ang kalakaran ng kumpanyang to. Napatango-tango naman ito habang sumisimsim ng alak bago umayos ng upo at muling umiti ng nakakaloko sa kanya. How about your wife, Kyla? How is she? Narinig ko rin na inalagaan ka niya nung nagkasakit ka. Nagtataka na siya sa dami ng nalalaman nito. Pakiramdam niya tuloy ay may mga mata ito sa mansyon niya. Pero hinayaan na niya. Ganoon naman silang dalawa. Hilig pakialaman ng isa't isa. Well, she's doing good. Next month nga ipapasok na siya sa university para mag-aral ng college. Nangako kasi akong tutulungan siya na maging teacher tulad ng pangarap niya. And yeah, siya nag-alaga sa akin. Sagot niya at hindi na iwasang mapangiti. Kapag naaalala niya kasi kung paano siya inalagaan ni Kyla, kung paano siya pagsabihan nito na alagaan ng sarili, bagamat nahihiya ito noong una, ay ramdam niyang may asawa na talaga siyang umaasikaso sa kanya. Nox, so ibig mo sabihin, tototohanin mo na yan? I mean, klaro naman sa ating dalawa na kaya mo siya pinakasalan ay para tantanan ka na ng mga balita at ng mga business partners niyo. Aside from that, malala ang inis mo kay Juancho Fernandez. Kaya ang kunin ng itinatago niyang lihim sa poder niya ay malaking sampal mo sa kanya. Sabi mo nga, ganti mo yun sa kanya sa mga bad trip na dinudulot niya sa'yo. Pero ngayon, ano ang lagay? Pagtulong pa rin ba sa kanya ang dahilan? O may mas lumalalim ng dahilan? Natahimik si Alistair sa naging tanong ng kaibigan. Umpisa pa lang naman ay alam na niya na mabuting tao si Kyla, kaya nga niya ito tinulungan. Pero simula noong inalagaan siya nito at unti-unting nakilala ito, ay ramdam na niya sa sarili na may nararamdaman na siya para rito. Well, I think wala namang masama kung tototohanin ko na, right? Wala naman ako masamang balak sa kanya. And she's so pure and innocent. Malayong malayo siya sa mga babaeng pinipilit ang sarili sa akin para maging bahagi ng pamilya ko. I think this time, pagbibigyan ko naman ang sarili ko. Sagot niya na tila expected na rin ng kaibigan. I have nothing to say about that, bro. Alam mo namang suportado kita palagi. At mukha namang gusto rin siya ni Tita Ophelia, right?
So, kailan mo balak sabihin sa kanya? O may ginagawa ka na bang hakbang? Siyempre, ang tingin pa rin niya sa kasal niyo ay kasunduan lang sa pagitan niyo. Wala pa sa ngayon. Pero plano ko na rin sabihin sa kanya as soon as possible na gusto kong totohanin ang pagiging mag-asawa namin. But first, gusto ko muna siyang ligawan at mas kilalanin pa namin ang isa't isa. Natawa naman ang kaibigan niya at tinapik ang braso niya. Iba ka rin pala bro. Pinakasalan mo muna bago mo liligawan. Pero tama rin naman yan. Mabilis na ang nangyari sa inyo. Tama lang na magligawan pa rin kayo at kilalanin ang isa't isa. Sabi nito. Ngumiti na lamang si Alistair at tumango. Nagtagal pa roon ng kaibigan niya at nagkwentuhan pa sila tungkol kay Kyla. Nang magpaalam naman ito ay pinagpatuloy na ni Alistair ang trabaho. Ngunit bandang 4:00 ng hapon habang tutok siya sa mga binabasang documents ay tumawag ang matandang mayordoma na si Trening. Hello nanang, bakit po kayo napatawag? Tanong niya rito sa kabilang linya. Hello Alistair iho, pasensya na kung nakakaabala sa trabaho mo pero may nangyari kasi Nagsalubong ang mga kilay niya at biglang kinutuban ng hindi maganda. What happened nanang? Si Kyla iho, nawawala. Kinabog ang dibdib niya sa narinig at naibaba ang hawak na dokumento. What? Anong nawawala? Ano ba nangyari? Lumabas ba siya ng mansyon? Napalakas na ang boses niya. Kasi iho, kanina matapos mananghalian ay sumama siya kay Nadina para mamili ng groceries. Pinayagan ko na dahil may kasama naman sila mga bodyguards. Pero tumawag sila sa akin na hindi raw nila mahanap si Kyla. Bigla na lang daw nawala. Ilang oras na siyang nawawala nanang? Simula raw 2:00. Humingi na rin sila ng tulong sa buong mall pero hindi talaga siya mahanap. Hinahanap pa rin siya ng mga tauhan mo hanggang ngayon. Bakit ngayon niyo lang to sinabi sa akin nanang? 3 oras nang nawawala ang asawa ko kung ganun. Anya at mabilis na kinuha ang coat bago tumayo. Pasensya na iho, ngayon lang din kasi nila sinabi sa akin. Hinanap daw kasi muna nila si Kyla pero nang hindi pa rin nila makita, tumawag na sila sa akin para ipaalam sa'yo. Naroon pa rin sila sa mall. Ibinaba na niya ang tawag at dali-daling lumabas ng opisina niya at diretso sa elevator. Sinabihan na lang niya ang sekretary na i-cancel lahat ng meetings niya. Pagdating sa parking at makasakay sa sasakyan niya, ay tinawagan niya agad ng isang taong naiisip niyang may kagagawa ng lahat. Where are you? What the hell did you do to my wife, Juancho? Tanong niya sa ama ni Kyla nang sagutin nito ang tawag. What are you talking about, Chairman Alistair? Hindi ako nakikipagkaguhan sa iyo, Juancho. Nawawala si Kyla at alam kong may kinalaman kayo sa nangyari. Where is she? Tell me. Hindi na napigilan ni Alistair ang sumigaw dala ng labis na galit at pag-aalala. Nawawala si Kyla? You heard me. Tell me where she is. Or else, puputulin ko lahat ng connection ng kumpanya ko sa inyo. Pero Alistair, wala akong alam sa bagay na yan. Pauwi pa lang ako sa Manila ngayon galing sa Cebu. But I think si Myrtle ang may gagagawa nito. Siya ang palagi nagbabanggit na hindi niya matanggap na si Kyla ang pinakasalan mo. Sagot nito, napahigpit ang kapit niya sa manibela ng sasakyan. Gawan mo ng paraan to, Juancho, and bring my wife back to me. Kapag may masamang nangyari sa asawa ko, may kalalagyan kayo sa akin. Bantaan niya bago ibinaba ang tawag at pinatakbo ang sasakyan para hanapin ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, masakit pa ang ulo ni Kyla nang magbalik ang ulirat niya. Nataranta siya nang makitang nasa isang madilim na silid siya at nakagapos sa kinauupuan. Inalala niya ang mga nangyari kung paano siya napunta sa sitwasyong yun. Ang naaalala niya ay sumama siya kay Dina sa pag-grocery para naman makalabas siya at makapamasyal kahit papaano. Nagpaalam siya noon na magsi-CR lang sandali, ngunit paglabas niya ay may nagtakip ng panyo sa ilong niya at yun na ang huli niyang naaalala. Tulong! May tao ba riyan? Tulungan niyo ako! Sigaw niya at sinubukang makawala sa pagkakagapos. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang taong hindi niya inaasahan. Shut up, bitch! Kahit na sumigaw ka riyan, walang makakarinig sa'yo. Myrtle? Anong ibig sabihin nito? Ikaw ang nagpakidnap sa akin? Bulalas niya nang makita ang babae. Ako ang nandito at nakikita mo, di ba? Malamang ako nga. Boba. Anito at malakas siyang sinampal.
Naiyak na lamang siya, lalo na nang sabunutan siya nito. Aray ko, Myrtle, nasasaktan ako. Tama na, pakiusap. Shut up. Kulang pa to sa paninira mo sa mga plano ko. Kung nanahimik ka na lang kasi sa lugar kung saan ka nararapat at hindi na nagpakita sa amin, hindi sana mangyayari sa iyo to. At sana hindi ikaw ang pinakasalan ni Alistair, kundi ako. Sigaw nito at muli siyang sinampal. Halos magdilim ang paningin ni Kyla sa lakas ng sampal na yon. Dad warned me na wag ka nang gagambalain dahil sa kasunduan nila ni Alistair. But I can't steal the fact na inagaw mo siya sa akin. You ruined everything, Kyla. Pero ngayon, may pagkakataon na ako na makaganti. Mabuti nga't lumabas ka rin sa lunggamot na kuha ka rin namin. Magagawa ko na rin ang gusto kong gawin sa'yo. Myrtle, wag mong gawin to, nakikiusap ako. Kapag nalaman ni Alistair to, siguradong magdadagdagan pang galit niya sa'yo. Lumuluhan niyang pakiusap. Pero ngumisi lang ang babae. And what makes you think na malalaman to ni Alistair? Hindi niya malalaman to, Kyla. At palalabasin kong sumama ka sa ibang lalaki. Kasi tulad ng nanay mo, malandi ka. Besides, hindi pa naman niya inaanon sa public na ikaw ang napangasawa niya. Kaya walang makakakilala sa'yo. Biglang kinabog ng malakas ang dibdib ni Kyla at hindi na nakapagsalita sa takot. Bantayan niya ang babaeng yan. And make sure na hindi siya makakatakas. Utos ni Myrtle sa mga tauhan bago lumabas ng silid. Ang dalawang lalaking kasama nito ay lumabas din at naiwan siyang mag-isa sa silid na yon. Napahagulgol na lamang si Kyla sa kinasasadlakan. Hindi niya alam kung ano ang kayang gawin sa kanya ni Myrtle, pero hindi niya papayagang mangyari yon. Kailangan ko makaalis dito. Kailangan ko ring tulungan ang sarili ko at hindi palaging umasa sa iba. Kailangan kong tumakas. Anya. Alam niyang hinahanap na siya ni Alistair sa mga oras na yon, pero kailangan pa rin niyang gumawa ng paraan para makaalis. Wala na ang cellphone niya at maliit na pouch. Malamang kinuha na yun ni Myrtle. Napadaing siya sa sakit nang muling subukang makatakas sa pagkakagapos sa kanya, hanggang sa nagawa niya ring makawala. Maingat at kabado siyang tumayo sa upuan at inikot ng tingin ng paligid. Walang laman ang silid na yon at parang luma na. Bukod sa pinto ay may bintana roon na may harang na kortinang makapal. Hindi ako pwedeng dumaan sa pinto dahil siguradong makikita nila ako. Sa bintana, dyan lang ako pwedeng makalabas. Sabi niya sa isip at maingat na lumapit doon. Hinawi niya ang kortina at doon niya lang nakitang gabi na. Madilim na sa labas pero ang ikinatuwa niya kahit papaano ay madali lang buksan ang bintana. At hindi ganoon kataas ang kailangan niyang talunin. Binalingan niya ulit ng tingin ng pinto at nang masiguradong walang makakapansin sa kanya ay maingat siyang lumabas sa bintana. Doon niya lang napansin na parang lumang bahay ito, ngunit hindi niya pinagtuunan pa ng pansin at dali-daling tumakbo palayo. Halos manlabo ang mga mata ni Kyla habang tumatakbo sa madilim na kalsada. Wala siyang ideya kung nasaan siya, pero ang nasa isip lang niya ay makatakas. Hanggang sa di kalayuan ay may natanaw siyang paparating ng mga sasakyan. Tulungan niyo ako! Sigaw niya at kumaway sa paparating. Napaupo siya sa kalsada sa panghihina, ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, ay nakita niya ang pagbaba ng mga tao mula sa ilang sasakyan na huminto. Alistair, Papa! Nagawa pa niyang mabigkas bago siya nawalan ng malay. Nang muli siyang magising ay nasa ospital na siya. Unang nabungaran niya si Alistair na nakatayo at nakatalikod sa kanya. Mukhang may kausap ito sa cellphone nito. Alistair? Mahinang tawag niya rito. Nagulat pa ito at mabilis na lumapit sa kanya. Hey, mabutit gising ka na. How are you? May masakit ba sa'yo? Tell me. Mabilis nitong sabi at kitang-kita niya ang pag-aalala nito. Naluha na lamang si Kyla at bumangon ng dahan-dahan. Tinulungan pa siya nito at nang makaupo na ay mabilis niyang niyakap si Alistair. It's fine, Kyla. You're safe now. Mapanuyo nitong bulong habang hinihimas ang likuran niya. Sa mga bisig ni Alistair ay naramdaman niyang ligtas siya. Nang kumalma ay tinanong siya nito kung anong nangyari at ipinaliwanag naman niya ang lahat. Hindi maitago ni Alistair ang galit nito habang nagkukwento siya. I'm so sorry, Kyla. Kung nakarating lang ako kaagad kung saan ka dinala ni Myrtle, nailigtas sana kita kaagad. Sabi nito at marahang hinaplos ang pisngi niya.
Ramdam pa rin niya ang kirot sa gilid ng labi niya na pumutok dahil sa sampal ni Myrtle. Huwag ka mag-sorry, Alistair, kasi wala ka namang kasalanan. At saka, alam ko rin naman na hinahanap mo ko, kaya gumawa ako ng paraan para makatakas. Pero paano niyo ba ako nahanap dun? At bakit kasama mo si Papa? Humugot naman ito ng malalim na paghinga bago sumagot. Siyang tumulong sa akin na hanapin ka. Paglapag ng eroplano niya galing Cebu kanina, ay hinanap ka rin niya. At hinala niyang si Myrtle nga may pakana ng pagdukot sa'yo. Natrace niya ang cellphone ni Myrtle sa lumang bahay nila kung saan kanila dinala. Nakaramdam ng tuwa si Kyla nang marinig yon. Hindi niya inaasahan na tutulungan ng ama si Alistair na hanapin siya. Si Myrtle, anong mangyayari sa kanya? Of course, she had to pay for what she did to you. Kahit na tinulungan ako ng ama niyo, hindi ko palalagpasin ang ginawa niya sa'yo. Hindi ba pwedeng palagpasin na lang natin to, Alistair? Siguradong hindi naman nauulit si Myrtle at isa pa'y tumulong din naman si Papa sa paghahanap sa akin. Nagsalubong ang mga kilay nito at mabigat na umiling. I'm sorry, pero hindi ko mapagbibigyan ng gusto mo, Kyla. Nakapag-usap na kami ng Papa mo at sinabi niyang hindi siya tututol sa magiging desisyon ko. And one more thing, pinutol na rin ng ama mong partnership namin dalawa dahil sa nagawa ni Myrtle sa'yo. Humingi na rin siya ng tawad sa lahat ng nagawa ng pamilya niya at nagsabing aayusin niya lahat ng pagkakamali nila. Natahimik naman si Kyla at hindi alam kung anong mararamdaman sa mga narinig. Huwag mo na munang isipin ng mga bagay na yan. Kailangan mo magpalakas para maiuwi na kita, wife. Ani Alistair para agawin ang atensyon niya. Napatitig na lang si Kyla sa seryoso at nangungusap na mga mata ni Alistair. Kinabog ng malakas ang dibdib niya nang hawakan nito ang mga kamay niya at marahang dinala sa labi nito. I will make sure na hindi na ito mauulit sa'yo. Babantayan kita at sisiguraduhin kong walang makakagalaw sa'yo. Pangako, bibigyan na kita ng mas maraming oras mula ngayon. Sa kabila ng nangyari, pakiramdam ni Kyla ay natutunaw ang puso niya sa ginagawa ni Alistair ngayon, lalo na sa pagtawag nitong wife sa kanya. Alistair, gusto niyang dugtungan ang pagtawag niya sa pangalan nito, ngunit wala siyang makapangsabihin. Tila nakakaunawa namang umiti si Alistair at hinaplos ang pisngi niya. You don't have to say anything, wife. Mas mabuting magpahinga ka na muna. Don't worry, hindi kita iiwan dito. Babantayan kita. Sabi nito na tila may dala namang mahika dahil nang ihiga siya nito ay agad din siyang nakatulog. Kinabukasan nga ay napabalita na rin ang pagdampot ng mga pulis kay Myrtle dahil sa nagawa nitong pagkidnap sa kanya. Pero ang ibang detalye ay ginawang pribado ng kampo ni Alistair at ng papa niya para hindi na gumulo pa. Hindi pa rin niya nakakausap ang ama niya after nang nangyari at alam niyang wala rin itong lakas ng loob lalo pat mainit pa si Alistair sa mga ito dahil sa nagawa ni Myrtle. Nang araw ding yon ay nakauwi na rin sila sa mansyon at naabutan nila roon ng mga magulang ni Alistair. Umuwi ang mga ito nang malaman ang nangyari sa kanya. We're so worried na umarinig namin ang nangyari sa iyo, Kyla dear. Mabuti na lang at walang masamang nangyari sa iyo. I can't believe na magagawa sa iyo ng half-sister mo ang bagay na yon. Nag-aalala ang wika ng mommy ni Alistair na sumalubong sa kanila. Pasensya na po kung pinag-alala ko kayo. Huwag po kayo mag-alala at ayos naman na po ako, Madam Ophelia. Anya. What? You're still calling me Madam? Kyla dear, dapat ay mommy na rin ang itawag mo sa akin. You're my son's wife, and soon ay magpapakasal na rin kayo sa simbahan. Right, son? Wika nito sabay baling kay Alistair. Napalingon din siya sa lalaking nakaalalay sa kanya. Mom, I told you, hindi ko pa nakakausap si Kyla tungkol dyan. Pag-uusapan muna namin yan. Sa ngayon, gusto ko muna na magpahinga ang asawa ko, okay? Iaakyat ko na siya. Sabi nito at inilayo na siya sa mga magulang nito. Pagdating sa kwarto niya ay doon na siya nagkalakas ng loob na kausapin si Alistair. Alistair, pwede ba tayong mag-usap? Yeah, sure. Tungkol saan? Tanong nito at naupo sa gilid ng kama niya. Tungkol sa atin, ang ibig ko sabihin ay sa kasal natin. Yung sinabi ng mami mo kanina, totoo ba yun? Tanong niya at halos hindi makatingin dito.
Maya-maya ay naramdaman na lang niyang hinawakan siya nito sa pisngi at pinaharap dito. Napapakasalan kita sa simbahan? Oo, totoo yun. At plano ko yun, but until you're ready, wife. Sagot nito. Muli niyang naramdaman ang kiliti sa sikmura nang tawagin na naman siya nitong wife. Itong kasal natin, alam ko mabilis to para sa'yo at may dahilan kung bakit natin nagawa. I married you for your protection and for my peace of mind, Kyla. Pero simula nung mas nakilala kita, parang hindi na lang dahil dun kaya ako gustong mas makasama ka pa. I found peace in you. I fell in love with you sa araw-araw na nakikita kita at nakakasama. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama. At kung pahihintulutan mo ko, gusto kong simulan to sa umpisa. Sa mata ng tao at sa batas ay kasal na tayo. Pero gusto kong ligawan ka hanggang sa maging buo ka at pumayag na lumakad sa altar ng simbahan palapit sa akin. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ni Kyla ay nananaginip lang siya, na para bang nilalaro siya ng imagination niya. Ngunit sa bawat maiinit na haplos ni Alistair sa mukha niya, ay napagtanto niyang hindi yun ilusyon, kundi realidad. Napangiti siya kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata niya dulot ng saya. Pumayag din ako sa kasal dahil sabi mo noon ay may makukuha kang kapalit doon. Pumayag ako para makabawi man lang sa mga itinulong mo sa akin, Alistair. Pero mas nakilala kita at ipinaramdam mo sa akin na espesyal ako. Inalagaan mo ko at sinisigurado na ligtas ako. Wala pang nagpaparamdam sa akin ng ganitong pakiramdam. Na sa tuwing nasa tabi mo ko, ipakiramdam ko ligtas ako. Wika niya at pinunasan ang pumatak na luha sa mga mata. Tumitig siya kay Alistair na nakikinig lamang din sa kanya. Maraming salamat sa lahat, Alistair. At pumapayag ako. Pumapayag ako sa gusto mo. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ito rin ang gusto ko. Gusto ko ring mas makilala ka pa, Alistair. Kita niya ang panggiti ni Alistair nang marinig ang sagot niya. Maging siya ay labis din ang naging saya noong araw na yon. At pakiramdam niya, sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya, ang makilala si Alistair na ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay niya. Niligawan nga siya ni Alistair at sa bawat araw na dumadaan, ay mas lumalalim pa ang samahan nila. Sa sumunod ding buwan ay nagsimula na ang pag-aaral ni Kyla sa kolehiyo at doon mas naramdaman niya ang suporta sa kanya, hindi lang ni Alistair, kundi ng mga magulang nito, hanggang sa makapagtapos siya ng pag-aaral at maging ganap na guro. You're now a teacher, wife. I'm so proud of you. Ani Alistair habang magkayakap sila sa kama. Sa kwarto na nito kasi sila magkasama. Thank you, husband. Dapat ma-proud ka rin sa sarili mo. Dahil hindi ko mararating to kundi dahil sa'yo. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa akin. Ikaw ang nagbangon sa akin. At ikaw ang tumulong sa akin hanggang maabot ko to. Dahil sa'yo ang lahat ng to. You know I will do anything for you, wife. Ang makita kang inaabot ang mga gusto mo, achievement din yun para sa akin. You don't have to thank me for everything. Ang mahalin mo ko ay sapat na. Napangiti si Kyla at hinalikan ang labi ng asawa. Mahal talaga kita, husband. At gusto ko naman to pa rin na ang pinangako mo noon. Pasensya na ako ngayon lang, pero handa na akong pakasalan ka sa simbahan. Nagningning ang mga mata ni Alistair sa narinig. Hindi rin maitago ni Kyla ang saya na makitang masaya ang mister niya. Really? Finally, may ipapakilala na rin kita sa lahat. Alam mo kung gaano ko kagusto na ipakilala ka at ipagsigawan na ikaw ang asawa ko. Now that you're ready, hindi na kita kailangang itago sa publiko, wife. Tumango si Kyla. Siya naman kasi ang may gusto na hanggang hindi siya ganap na guro, sikapin nilang itago ang pagkakakilanlan niya bilang asawa nito. At ngayon na guro na siya, oras na para ibigay naman niya yon sa kanyang asawa. I love you, husband. Salamat sa lahat-lahat. Anya at hinawakan ang mukha nito. I love you more, wife. Sagot nito at siniil siya ng halik. Sa taon ding yun ay ikinasal nga sila sa simbahan, nasaksi na ang maraming tao, lalo na ang mga taong mahahalaga sa kanilang buhay. Sa espesyal na araw na yun nga ay ang Papa Juancho pa niya ang naghatid sa kanya sa altar. Nakapag-usap naman na kasi sila nito at nagkaayos na. Humingi na ito ng tawad sa kanya sa lahat ng panahon na wala itong ginawa bilang ama niya. Doon din niya nalaman na ang pagpayag pala nito na ipakasal siya kay Alistair ay paraan na nito para ilayo siya sa mapang-aping asawa at anak nito.
Hindi naging madali pero kalaunan ay napatawad din ito ni Alistair at ang pagiging Fernandez niya ay naisapubliko rin. Malaking balita yon na hinarap nila ng sama-sama. Hindi na rin naman nagtanim ng sama ng loob si Kyla. Ang nakaraan ay nakaraan na at pinili niyang kalimutan na. Pinatawad ang mga dapat patawarin at magsimula ng panibago at yakapin ang magandang bigay ng kasalukuyan. Sa ngayon, masaya at kontento na si Kyla sa buhay may asawa at ngayon ay inasa naging bunga ng pagmamahalan nila ni Alistair. Bagamat hindi naging madali sa kanya ang simula, sinuklian naman ang mga paghihirap niya ng tamang taong hindi lang nagpalaya sa kanya, kundi nagbigay rin ng pagmamahal na habang buhay niyang panghahawakan. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.